Atin pagbasahin ang paninindigan para sa salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak at di maaaring magkamaling pamantayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima. Isnakatuparan ng Diyos ang kapahayagan ng kanyang sarili at kanyang kalooban upang matiyak ang pangangalaga at pagpapalaganap ng katotohanan, ang pagpapatatag at kaaliwan ng mga sumasampalataya laban sa likas na kasamaan ng tao at sa paninilang ni Satanas at ng sanlibutan. Ang lahat ng mga aklat sa Biblia ay hiningahan ng Diyos upang maging tuntunin at pamantayan ng pananampalataya at buhay. Magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Bawat bahagi ng kasulatan ay nagkakaisa at nagbibigay ng buong luwalhati sa Diyos. Ang kasulatan ay nagtuturo ng ganap na kaalaman tungkol sa tanging daan ng kaligtasan. Aming kinikilala ang paggawa ng banal na Espiritu sa aming puso. Ang banal na Espiritu, kasama ng salita, ay nagbibigay katiyakang ang kasulatan ay walang kamalian at may kapamahalaang mula sa Diyos. Ang mga utos, aral at kuro-kuro ng mga tao ay tatanggapin o tatanggihan ayon sa hatol ng kasulatan na ibinigay ng banal na Espiritu. At sa kapahayagang ito, tayo ay maninindigan. Amen. Tayo po magsitayo para basahin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Ang teksto pong ating pag-aaralan ay nasa Aklat ng mga Hebreo, Kabanata 10, verse 26 to 39. Sabi po dito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadiin pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay mga kakilakilabot na paghuhukom at ang mga naglalagablab na apoy at tumutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos. Lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at lumait sa magpapagpalang espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang nagpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paano kayo nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ang umaalay sa mga kasamahan ninyo, na pinapahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nanatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at nagpapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo.
Tayo po ay sandaling manalangin para po sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Aming Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Ang pinakamimithi ay sumamba po sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang kayo po ay parangalan, kayo po ay itaas, luwalhatiin. Sapagkat kayo po ay Diyos na nag-utos nito sa amin na inyong mga nilikha, na kami po ay kumilala, sumamba sa iyo. Pero higit pa po, Panginoon, dito. Hindi lamang po kami nagtitipon at sumasamba dahil sumusunod sa iyo. Sumasamba kami sapagkat kayo ay karapat dapat sambahin. Wala pong katulad ninyo, Panginoon. Kung kaya't marapat na kami po, Panginoon, ay magbigay sa iyo ng pinakamataas na pagkilala. Tinitingnan namin ang pagtitipon po na ito sa bawat linggo na isang napakalaking pribilehyo ang pumasok sa inyo pong banal na harapan at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pribilehyo na sumamba. Bahagi ng aming pagsamba ay ang pagkilala po, Panginoon, sa inyo pong katotohanan, sa inyong mga salita. Kaya ngayong umaga ang aming dalangin, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na makaunawa. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magkaroon ng karunungan, na makinig, unawain, isagawa, at ituro sa iba ang iyo pong mga salita. Pagpalain po ninyo kami sa amin pong pag-aaral na ito, Panginoon. Tulungan kami ng banal na Espiritu, ito po ang aming hiling. At dalangin namin, Panginoon, habang kami nakikinig, naluluwalhati kayo at kayo nalulugod sa amin na inyo pong mga anak. Panginoon, aming itinadalangin, hindi lamang po ang komunidad na ito dito sa C4, kundi maging ang iba pa pong mga Kristiyanong komunidad, na ang maging tampok ay ang kapahayagan ng inyong banal na salita. Ang pagpapakumbaba ng bawat isa at pagsunod na mayroong katapatan. Pagpalain po ninyo ang inyong mga lingkod na maghahatid ng inyong salita sa iba't ibang mga Kristiyanong komunidad na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makabayang Katipunan ng Malayang Pilipino. Narinig niyo na po ba yung pangalan po na ito ng isang grupo? Makabayang Katipunan ng Malayang Pilipino. Ito po ay isang grupo, ilang taon na ang nakakaraan. Ito po ay grupo ng mga Pilipino na iniisip po nila na sila po ay kumikilos para sa bayan. Ito po ay merong pinaikling version. Ang pinaikling version po nito, Makabayang Katipunan ng Malayang Pilipino, ay yun pong isang salita, makapili. Siguro, nagulantan kayo. Kala ko, okay, ano? Yung Makabayang Katipunan ng Malayang Pilipino. Yung pala, ito yung mga makapili. Hindi ko alam kung inyong nauunawaan kung ano po yung ibig sabihin ng makapili. Ano po? Hindi ko alam kung meron pong may edad na dito noong panahon ng Hapon. Ano? Pero yun pong mga makapili, ayun pong mga Pilipino na naglalagay po ng bayong sa kanila pong mga ulo at itinuturo po yung mga gerilya. Yun pong mga Pilipino na lumalaban sa mga Hapon, itinuturo po kapwa Pilipino. Pero alam po ninyo, sa pag-aaral ay ito po palang mga makabayang katipunan ng Malayang Pilipino, itong mga makapili, meron po silang dahilan. Ano ho? At iniisip po nitong mga makapili na mali ang naging hakbang ng Pangulo nung panahon na yon, na yung tinatawag na Commonwealth.
Yun pong pagtutulungan at pagsasama ng mga Pilipino at mga Amerikano. Ayaw po nila sapagkat tinitingnan po nila na ang mga Amerikano ay isa rin sa sasakop sa Pilipinas. Kaya mas pinipili po nila na makinig dito sa mga Hapon. Ano po? Ay kanya nga lamang nung inisip po nila na mali ang hakbang na yun, nandun yung mga Amerikano para din tayo sakupin bilang isang bansa at sila po ang kanilang loyalty ay nasa mga Hapon. Ay din ganun po yung kanilang ginawa. Itinuro nila yung kanilang kapwa Pilipino. Inisip po kasi nila ang mga Amerikano ang kalaban, mali ang mga tagapangunang mga Pilipino na namumuno, ano po, at ang kalayaan ng mga Pilipino ay makukuha mula sa pakikiisa sa mga Hapon. Kaya po sila ay tumalikod sa kanilang kapwa Pilipino. At marami po ang namatay dahil sa kanila pong pagtuturo sa mga gerilyang kapwa po nila sundalong Pilipino. Isa sa pinakamasakit na maaaring maranasan ng isang sambahayan, ng isang magkakaibigan at ng isang komunidad ay ang pagtalikod ng inaakala natin na ating mga kasama. Yung nakasama natin halimbawa, nakita natin na, umiyak, nanalangin, naglingkod. Pagkatapos ating makikita na sila'y bumalik sa dati nilang kalalagayan at higit pa ang kalalagayan kaysa nung dati at bago sila nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Isang kilalang Amerikano by the name of Ted Turner, siya ay isa sa nagpasikat noon, mga 90s, at nagpalaganap nung cable television. Si Ted Turner ay binigyan ng award ng mga atheist at humanist, mga hindi naniniwala sa Diyos, dahil sa kanyang pagkilos para sa kapayapaan ng buong mundo at ang kanyang mga pagpapahayag patungkol sa pangangalaga ng kalikasan. At nang tinanggap ni Ted Turner ang award, ganito yung kanyang sinabi. Nagpasimula siya sa pagsasabi, ako ay naging Kristiyano nung ako ay 7 taon o 8 taon, bata pa, at ako ay maraming beses na tumanggap kay Jesus, tinanggap ang Kristyanismo. Sabi niya, ako ay laki sa isang pamilya na may pagpapahalaga sa aral ng Kristyanismo. Pero tinalikuran ko ito. Nang ang aking kapatid na babae ay mamatay, sa kabila ng aking mahigpit na pagtawag at pananalangin sa Diyos, hindi naman siya tumugon. Kaya sabi ni Ted Turner, nung tumalikod ako sa pananampalatayang Kristiyano, bumuti ang aking pakiramdam. Mabigat na pananalita. Kaya ang tanong natin, naintindihan kaya niya talaga ang Kristyanismo? Nakilala niya kaya talaga ang Diyos? At nang makilala niya ang Diyos ay nagawa niyang tumalikod sapagkat ang Diyos na ito ay hindi naman karapat-dapat sambahin dahil hindi naman tumutugon sa panalangin. Hindi ako tinutulungan. O kaya yung kaisipan na tama kaya itong si Ted Turner? Baka wala naman talagang Diyos. At iisipin natin, nasayang yata yung maraming taon ng pag-aaral, yung maraming taon nakasakasama ako ng mga mananampalataya na gumagawa ng tama, nagtuturo ng ganitong aral, parang nasayang at walang saysay. Kaya nakukuha nilang tumalikod. At meron din na mga kasamahan na nakasama natin hindi lang sa pananalangin, nakasama natin hindi lamang sa tawanan, nakasama natin sila sa panahon ng mga kalungkutan, sa mga milestones sa ating mga buhay. At pagkatapos ay
mababalitaan natin na sila'y tumalikod sa pananampalataya. Iniwanan ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo at ngayon namumuhay na walang pinagkaiba sa mga hindi sumasampalataya. So ang tanong, daming tanong nakaakibat nito, ano? Yung bang isang taong naligtas ay pwedeng mawala ang kaligtasan? Yun yung mga mahalagang aral. Kung gusto po ninyong malaman yung sagot doon, dapat pumasok po kayo sa Under Shepherd School of the Bible. Magpapasimula na po ang Book 1, Hermeneutics class. Ano ho? At pag sinagot ko po kasi yung tanong na yun, napakahaba po ng sagot. Ano ho? Napakaraming dapat i-consider na mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon para tunay na maunawaan. Pero ngayon pong umaga, gusto nating bilang pasimula, maintindihan na kung paanong mayroong mabibigat at hindi maiiwasan ng mga hamon at kahirapan sa buhay. Ganon din mayroong mabibigat at hindi dapat iwasan ng mga paksa na bahagi ng banal na kasulatan. Ang mga paksa at aral na ito, bagamat hindi kaaya-aya sa ating pandinig, ay mayroong layunin na magtuwid ng ating landas at lalo pang maglapit sa ating sa Panginoon upang maganap ang kanyang kalooban. Meron pong mga topics, kagaya ngayong umaga, tahimik na tahimik po kayong nakikinig kasi mukhang iba tong topic na to, patungkol sa pagtalikod. No? Seryoso. Pero ito ay mga topic na dapat itinuturo. Hindi natin kinatatakutan na ito ay harapin. Ito ay pakinggan. At dapat magkaroon po tayo ng kaunawaan. Mahalaga na malaman at maunawaan ang katotohanan patungkol sa pagtalikod. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, sabi po ni Juan, doon sa unang Juan, kabanatang 2. Ito po ang sabi. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ito po yung tinatawag na falling away. Yung kasama po sila ng mga mananampalataya nung panahon na yon, tila kumikilala sa Panginoong Jesucristo, sumusunod sa Panginoong Jesucristo, masaya kasama ang mga mananampalataya, pero paglipas ng ilang panahon, iniwanan ang pananampalataya. Hindi natin pinag-uusapan dito yung ating mga kapatid na kasama natin sa C4, tapos lumipat sa Pentecostal, lumapit sa Baptist, lumipat ng kung ano-ano. Hindi po yan. Ito po ay yung mga mananampalataya, nagpakilalang mananampalataya, pagkatapos po, tila bumalik sa dati nilang pamumuhay. At hayag na hayag yung kanilang pagtalikod sapagkat sila'y bumalik do sa kasalanang kinamumuhian ng Diyos. Ang ganitong pag-aaral ay bahagi ng ating pagtalakay sa ating tema na upholding greater accountability with a clear standard of God's Word. Kasi anuman ang maging desisyon ng isang tao sa kanyang buhay, pananagutan niya ito sa Diyos. At ang magiging pamantayan, kapag tayo'y humarap sa Diyos, ay hindi yung ating pamantayan. Kasi tayo po meron tayong sariling pamantayan. Halimbawa, pag merong nangyayari, o meron tayong ginagawa, nagdi-decide tayo, tama yon, mali yon. Para sa akin, mabuti yun. Para sa akin, masama yung kanyang ginawa. Meron tayong pamantayan. Kahit nga po sa kalinisan, sasabihin ng isa, ay okay na, malinis na. Sasabihin ng isa, hindi pa, kulang pa, madumi pa. Di ba? Kahit nga sa pagluluto, sasabihin po ng isa, wow, ang sarap. Pero yung isang tumikim, hindi, matabang. Sabihin mo, sobrang alat, hindi masarap. Meron tayong pamantayan. Pero dapat iisang tabi
ang inyo at ang aking pamantayan at ang ating panatilihin ay ang pamantayan ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo mananagot sa Diyos ayon sa kanyang pamantayan, meron din tayong pananagutan sa isa't isa bilang magkakapatid. Mahalin, turuan, magkaisa tayo, himukin ang bawat isa na paglingkuran ng Diyos na mayroong katapatan. Na ating iwatawat ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa para sa atin, tayo na kanyang mga tinubos. Hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, meron tayong tungkulin na alagaan ang bawat isa. Himukin ang bawat isa na maging matapat. Dito nasusukat ang katapatan sa panahon ng kawalang katapatan ng napakarami. Kaya nga po sabi, faithfulness in times of unfaithfulness. Dapat tayo maging matapat sa panahon na ito na maraming hindi nagtatapat. Ito lamang pong nakaraang linggo na ito. Napakarami pong mga balita ng kawalang katapatan pagdating sa pananampalataya. Merong pinuna na isang leader ng evangelical church, ilang buwan ang nakakaraan at siya sumagot na nakipag-picture lang naman. Nakipag-picture lang sa isang kilala na tagapagpahayag ng bulaan na pananampalataya. Prosperity gospel, nagpapahayag dahil sa salapi. Maling aral pagdating sa kaligtasan, maling aral pagdating sa pamumuhay bilang isang iglesia. Ilang buwan na nakakaraan, isang kilala na tagapanguna nagpa-picture at sabi, nagpa-picture lang naman. Hindi naman sila iisa ng itinuturo at hindi sila magkasama sa ministeryo. Ito lang linggong ito. May mga larawan na sila po'y magkasama na nagpaplano kung paano magpapahayag at kung paano umano aabutin ang marami pong mga tao. Pamamagitan po ng kanilang tinuturing na kanilang aral, tinuturing nilang katotohanan. Kaya we need accountability at nakakalungkot. Meron tayong mga tagapanguna, mga kapwa lingkod ng Diyos. Sa iba't ibang asosasyon, denominasyon, sa iba't ibang lugar. Na ayaw tumayo, ayaw pag-usapan ng ganitong mga issue. Pero alam po ninyo, sa Biblia at kahit tignan natin sa kasaysayan, ang isang sukatan ng katapatan ay kung papaano po tayo natututo, kung papaano tayo napatutuwid mula sa tunay na aral. Dito po sa Roma, Kabanatang 14, talatang 7 hanggang 9, at talatang 12, yung atin pong verse na walang sino man sa atin yung nabubuhay para sa ating sarili lang. Kailangan natin bawat sandali ang Diyos. At ganoon din naman, kailangan po natin ang isa't isa. At kaya ngayon pong Setyembre, ang atin pong tinatalakay, understanding the value of the perfect sacrifice. Ilang linggo na, halos pare-pareho po yung pagpapahayag na mensahe. Kinakailangang maunawaan natin ang halaga ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kinakailangan nating makita bakit nakahihigit ang pag-aalay ng kanyang buhay kaysa sa ginawa ng napakatagal na panahon. Kailangan nating makita ano ang kaibahan ng kamatayan na yon at ano ang bunga nun sa mga tunay na kumikilala at nakakaunawa. Yun ang mensahe po nung nakaraang linggo. Kung tunay na nauunawaan natin, anong sabi po ng sumulat ng Aklat ng Hebreo, himukin natin ang bawat isa. Halika kayo, lumapit tayo sa Diyos. Hindi ito patungkol sa ating sarili. Hindi ito patungkol sa pagdami ng salapi. Hindi ito patungkol sa, yayaman ba ako dyan? Pag ba ako nagtalaga ng aking buhay, hindi na ako mamroblema sa salapi at hindi na ako magkakasakit. Yun ang mensahe ng prosperity gospel. Na kapag ikaw umano ay kumilala, tinanggap si Jesucristo sa iyong buhay, hindi ka na magkakasakit,
Hindi ka naman problema sa salapi. Tanong, yun ba yung mensahe ng krus? Hindi yun ang mensahe ng krus. At pagkatapos, nagagawa nilang magkaisa sa ganyan ng mga aral. Kailangan makita ang kaibahan. Kailangan maunawaan natin ang kamatayan na ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung ating talata ay yung Hebreo Kabanatang 10, talatang 11. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? Ready? And, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Kita po ninyo yung mensahe ng Kristyanismo? Hindi natin kayang magawa na makapasok, makabalik sa Diyos dahil doon sa ating karumihan, dahil doon sa ating kasalanan. Kahit anong gawin nating paglilinis ng ating sarili, marumi pa rin tayo. Hindi tayo kailanman makakapasa. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, sabi, makakapasok na tayo diretso sa dakong kabanal-banalan. Paano tayo nakapasok? Dahil sa Diyos na tumubos sa atin mula sa kamay ng puot ng Diyos at tinubos tayo para sa kapurihan lamang ng Diyos. Hindi po hindi naiintindihan ng iba at dinidiin natin sa ating paaralan at dinidiin sa lahat ng mga pag-aaral. Iniligtas tayo lamang ng Diyos mula sa puot ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun pong ilang mga aral na nakakonekta po dito. Pag minsan yun lang namamagnify. Halimbawa po, iniisip ng iba, si Satanas yung may malaking tinidor, nadadalhin ako sa impyerno, tapos buti na lang iniligtas ako ng Panginoong Jesus. Parang parang totoo, no? Kasi gano'n, hinihila niya, nakakapit doon sa bato, yung isang tao, tapos hinihila siya ng demonyo, tawa ng tawa, halika dito ka sa akin, dito ka sa akin. Tapos biglang darating ang Panginoon, pipitikin yung demonyo, alis. Kaya akala natin, demonyo ang may gusto na tayo ay pumunta sa impyerno. Hindi natin naiintindihan, ikaw, ako, tayong lahat, ay merong kasalanan na hindi maaalis. Merong kasalanan, karumihan, na dahilan kaya hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa Diyos. At ang Diyos na kanyang kabanal-banalan. Sabi doon sa aklat ng pahayag, walang anumang karumihan, walang anumang kadiliman na makapapasok doon. At tumitiyak na kayo at ako, dahil sa ating kasalanan, hindi tayo makakapasok doon. Siya ang nagbigay ng daan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gumawa siya ng paraan ng nag-iisang daan para tayo makapasok. At ito ay ang Panginoong Jesucristo na pumawi ng puot ng Diyos. And it is for the glory of God. Kaya napakamali ng pinapahayag ng iba pagdating sa gospel, yung mabuting balita. Hindi magandang balita, hindi mabuting balita ang kanilang daladala. Balita na naglilihis sa mga tao, nagiging makasarili patungkol sa kanila, patungkol sa kanilang grupo, at hindi po nauunawaan ang tunay na kalalagayan ng tao sa harap ng Diyos. So we need to understand. At ngayon pong umaga, nais nating makita, ang kadalasan ay ayaw pag-usapan na topic na ito. The guilt and doom of rejecting the perfect sacrifice. Ang kasalanan at kapahamakan ng pagtanggi sa perpektong sakripisyo. Sino po sa atin yung merong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na hindi pa po mananampalataya? Taas po ang kamay. Lahat tayo mayroong kaibigan, mahal sa buhay. I would like to remind each and every one of us, they are doomed. Sila ay napapahamak.
Hindi po madali na ito ay isipin. Pero hindi po si Rex ang may sabi niyan. Ang salita ng Diyos ang may sabi nito. Napapahamak ang isang taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi nagpapahalaga sa Panginoong Hesukristo. Paborito po ng iba yung John 3:16. Alam po ninyo, ilang talata lang matapos yung John 3:16. John 3:18. Ano po ang sabi? Sino mang kumikilala sa anak, ligtas. Pero yung hindi kumikilala sa anak, nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ay naniniwala naman siya na namatay si Jesus. Si Jesus sa krus. Naniniwala naman siya na si Jesus ay tagapagligtas. Pero sabi ng unang Juan, siyang nagsasabing nakakakilala sa Diyos. Pero namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Siya'y sinungaling. At siya hindi totoong mananampalataya. Kaya nga, tayo'y paulit-ulit sa pagdadala ng mensaheng ito. At ang mga tunay na mananampalataya ay ito ang kagalakan na sa pakikipag-usap, dalhin ang pakikipag-usap sa pag-uusap patungkol sa kaligtasang nagmumula lamang sa Diyos. Kung meron tayong kagalakan bilang isang sambahayan, kung meron tayong kagalakan bilang mga magkakaibigan, at ang iglesyang ito, kung meron tayong kagalakan, ito ay ang katotohanan na ang Diyos ay tumatawag ng kanyang mga anak upang maging mananampalataya. Kung meron tayong kalungkutan, ito yung kalungkutan natin na napakaraming tao ayaw makinig ng salita ng Diyos. Mas minamahal ang kanilang mga kasalanan. Alipin ang kasalanan at ayaw magpaalipin sa Diyos at sa salita ng Diyos. The guilt and doom of rejecting the perfect sacrifice. Dalawa lamang ang posibleng katugunan o kahihinatnan ng perpektong pagsasakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Dalawa lang. Ang tanggapin ito, pasalamatan, pahalagahan, panaligan. Panginoon, salamat. Hindi ako karapat-dapat. Sa kaloob mo na to. Ang ikalawa, huwag pahalagahan, baliwalain, maliitin ang mensahe ng krus. Dalawa. Nasaan tayo? Dito. Sa katatayuan po na ito. Ang uri ng pamumuhay ang nagpapatunay kung positibo o negatibo ang tugon ng tao kay Kristo at sa kanyang mga gawa. Sabihin, Kuya Rex, paano mapapatunayan kung kay Kristo talaga ako? Paano mapapatunayan kung ako'y sa diablo? Yung nagmamay-ari sa akin. Sinong nasusunod sa ating buhay? Sabi, by their fruits, you shall know them. Sa pamamagitan ng bunga, doon nyo sila makikilala. Ano yon? Yung bunga ng pagpapahalaga sa Diyos. Talaga bang, yun nga yung mensahe nung nakaraan eh. Naunawaan mo yung ginawa ng Panginoong Yesus doon sa krus. Ay dapat kasama natin yung mga mananampalataya. Halika kayo dito tayo. Dito tayo dumaan. Ito yung gawin natin. Tigilan natin yan. Hindi na tayo dyan. Tinupusan tayo ng Panginoon. Dito tayo. At naiintindihan ito ng mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, ipipilit nila. Naniniwala naman ako dyan, pero dito muna ako. Dito ako masaya eh. O, ito gusto ko eh. Ba't ka ba nangingialam? Babalik ako dyan kung kailan ko gusto. See? By their fruits, ye shall know them. Alam nyo, meron pong isang video, merong nagpastor na nagpapahayag. Ang sabi po nitong pastor na ito, hanggat hindi nakikita ng mga tao na ito sa atin, yung ating kaibahan, kung gaano tayo kapekulyar, naniniwala ako, sabi niya,
mababaw yung ating mensahe. Nakuha po ninyo yun? Sinasabi natin, iniisip mo, Kristiyano ako. Punta ka sa school, Kristiyano ako. Nasa trabaho ka, Kristiyano ako. Pero kapag parehong-pareho lang, pag uminom sila, iinom ka rin. Pag nanonood sila ng malaswa, nanonood ka rin ng malaswa. Pag nagsalita sila ng kabastusan, ganun ka rin magsalita. Pero pag sinabing, ayan na yung mga banal. Hindi para itaas yung ating sarili na tayo hindi kami kagaya yung marurumi kami. Ganun. Hindi yun. Pero dapat makita nila, hindi tayo pwedeng magmura. Hindi nagmumura. Sorry nagmura kami. Sorry kaibigan. Hindi nga pala kayo nagmumura. Naipapakita ba natin na dahil sa krus, dahil sa kamatayan, dahil sa kalinisan na ating natamo, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo ay naiiba. Kaya hanggat hindi nakikita yung ating peculiarity, yung ating kaibahan, malamya yung sinasabi nating mensahe ng katotohanan nasa sa atin. At ito po, iniisip ba natin na ang makatarungang Diyos ay magpapabaya sa kanyang paghatol sa kasalanan? Meron po kasing ganun nagpapakilala sa Kristiyano ako, pero okay lang gumawa ng kasalanan. Okay lang to. Walang problema dito. Sabi mo. Ang Diyos naman mahabagin. Tama. Ang Diyos naman ay mapagpatawad. Tama rin. Pero baka nakakalimutan mo, walang nalilihim sa Diyos. Lahat ay lantad sa kanyang paningin. Nakikita niya ang iyong pagwawalang bahala sa kanyang salita. Nakikita niya na mas pinahahalagahan mo ang salita ng tao kaysa sa kanyang mga salita. Ito pong nakaraang araw, merong isang kapatid na nag-chat sa akin. Meron siyang tinatanong. Sabi ko na, ate, nagmamaneho ako, pwede mamaya na lang. Kasi ang hirap mag-text. Sagutin nung tanong mo. Kasi kailangan ko po ipasa yung verse. Sabi ko, mamaya na lang pagdating ko sa bahay. Ito po yung tanong niya. Sabi niya, basta bigyan mo ko, sabi niya, kuya, bigyan mo ako ng verse na ibabato ko dito sa aking kasamahan. Ano daw yung ibabato niya? Kasi sabi niya, hindi daw mahalaga yung kasal. Yung kasal sa simbahan at yung kasal sa huwes, hindi mahalaga. Basta ang mahalaga daw, alam ng Diyos na nagmamahalan ng isang babae at isang lalaki. Okay na yan. Dahil yan daw ay nakikita naman ng Diyos. Kaya bigyan mo ikaw ng talata, sabi ko sa kanya, kahit anong ibigay mong talata, meron siyang sagot. Diyan. Ang kailangan niyang maintindihan, yung tamang paliwanag doon sa mga talata na ito. Tapos sabi, sa Old Testament nga, maraming mga asawa. Sabi niya, si David, maraming asawa. Si Solomon, maraming asawa. Si Abraham, di ba? Meron na siyang Sarah, meron pa siyang Hagar. Meron pang naanakan na isa. Sabi ko, anong nangyari sa buhay ng mga to? Di ba, yung anak ni Hagar, anak ni Hagar si Ishmael, kalaban ng anak ni Sarah, kalaban ng Israel ang mga Ismaelita, yung mga Arabo, mula sa lipi ni Ishmael. Si David, maraming asawa. Bakit nagpatayan yung kanyang mga anak? Merong bang bunga ito? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Bagamat merong tinatawag na permissive will. Gusto niyan. Hindi, ang sila ng Panginoon doon. So we need to understand Bible verses. Kaya po, binasa natin Hebrews chapter 10. Verses 26 to 39. Ang talata po ito ay naglilinaw
sa kalagayan ng mga tumatalikod. Nalaman nila at tinanggap ang katotohanan, subalit tinanggihan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtutuloy doon sa kasalanan. Yun po ang tipong naiintindihan umano, umiyak pa. Dinudugtungan ko nga po. Pag minsan, pag na-emosyon, tulo pa nga po yung uhog. Panginoon, namatay ka para sa akin. Ayaw na po sa buhay na ito na marami problema, palayain po ninyo ako. Tayo naman, purihin ng Panginoon, talagang bagbag na bagbag. Kaya nga minsan pag nagpapato, umiyak pastor, nung magbahagi kami ng nung salita ng Diyos, iyak na iyak. And then, dahil gusto natin nung gano'n na meron tayong nakikita, kaya nga dapat by faith You preach the gospel. It is by faith. Kaya nga nun, meron pa tayo sa evangelism explosion, Merong certificate doon sa huli. Oy, tandaan mo tong araw na to. Pirma mo, lagay mo yung pangalan mo dyan, then pirmahan mo, ngayong araw na to, ligtas ka, kapatid. Sino tayo? Holy Spirit ba tayo? Banal na Espiritu ba tayo? Nasasabihin natin, ligtas ka, kapatid. It is the Spirit that assures us. Hindi tayo. Meron ang mga pastor, sabi, pag nagpe-pray na ako, yung keyboardist, saliwan mo ng magandang musika para maantig ba yung kanilang yung kanilang damdamin. Habang ako ay nagpe-preach at nagpe-pray, lumapit ka, bigyan mo ng minor na tugtog. Mai-emosyon naman yung mga, meron bang gustong tumanggap sa Panginoon ngayon? Nalulungkot ka ba? Tumayo ka, kapatid. Ang lungkot-lungkot ako. Gusto ko wala nagmamahal sa akin. Ayun. Halika dito sa harapan. Tapos sabi, ang daming tumayo, ang daming tumanggap. Pero ang tanong, ito bang mga tumayo ay talagang mananampalataya? Hindi tayo mga hukom. Una, hindi tayo yung Holy Spirit na tayo ang gagawa para magligtas. Ang Diyos ang gagawa para sa kaligtasan. Ano tayo? Tayo ay tagapaghatid ng kanyang malinaw na salita. So nakaraang linggo, meron tayong suliranin sa ilan sa mga kabataan. Kaya nga mamaya, meron din mga pakikipag-usap. Pero ang nakausap na isa sa mga magulang, sabi ko habang kaharap yung kanyang anak, sabi ko, ang nakakalungkot ay ang iyong kalalagayan. At sasabihin ko sa inyo to, mga kabataan na narito, kayo ba'y tunay na may takot sa Diyos? Kasi pag minsan kahit anong bantay ng inyong mga magulang na may takot sa Diyos at walang ninanais kundi ang kayo'y protektahan, ingatan. To the point na babawalan kayo sa mga alam nila na magdudulot ng inyong paglihis. Dahil mahal na mahal kayo, nagsasakripisyo para sa inyo. Kaya nga yung iba, nangingibang bansa pa . Kaya from time to time, I always remind you. Ako po, nahiwalay sa pamilya ko nung 2 beses akong nagpunta ng Dubai. Kasi nagsikap ako na maging pastor doon at the same time magkaroon ng trabaho doon. Isang linggo pa lang, sabi, hindi ko pala kayang malayo kay Chen. Sabi, gano'n. Ang hirap. Alam po nyo, nung pangalawang balik ko, kita ko ang ganda-ganda nung airport ng Dubai. Sabi ko, anong ginagawa ko dito? 2 buwan ako dito sa lugar na to. Hindi ako para dito. And so, every time that I will remember our brothers and sisters in Christ, nahiwalay sa kanilang pamilya, pero hindi nila talaga gusto na mahiwalay sa kanilang pamilya, lalo tayong mga Pilipino. Pero tayong close family ties. Nagsisikap sila doon. Nagsisikap ang iyong ama doon. Nagsisikap ang iyong ina doon. Para magkaroon ka ng maayos na buhay. Mahal ka nila. Tapos iwanan natin ng magulang. Meron ka ring iglesia na nagsisikap, naglalagay ng mga ganyang Rangers na ganyan.
Pagturuan tayo na igalang ang master and commander. Susunod, pag nandito, pero yun pala habang tulog ang nanay, tulog ang pastor, nakikipagpalitan kayo ng text. Nakikipagmurahan kayo sa text. Hindi lang mga kabataan. Maging yung mga nagtatago kayo sa pakikipag-inuman, nagtatago kayo sa panonood nyo ng pornografiya, malalaswa. Hindi lang kabataan. Pati mga kaanib. Kaya nga, ginagawa natin, meron tayong access. Ano ang ating vision, ano ang ating mission. Nagsisikap tayo. Bakit? Kasi gusto nating tulungan yung bawat isa. Kaya, hindi ito isang maliit na usapin. Ang patungkol sa Hebreo Kabanatang 10. Naiintindihan umano natin, pero yung pala panlabas lamang. Panlabas lamang yung kaliwanagan. Panlabas yung kalinisan. Ang pakikiisa sa mga mananampalataya, di uniforme pa, maganda pang manamit. Tagal-tagal doon sa likod. Panay ang suklay at pag-aayos ng sarili at pag-aayos ng make-up. Pumupunta sa kapilya. Pero ang puso at ang isip ay malayo sa Diyos. Kaya sabi ko doon, nung kami magkakaharap sa sabi ko, ang pinaka nakalulungkot, ano ang totoo mong kalalagayan, anak? Ano yung totoo mong kalagayan? Sabi ko, yung magagawa ay panalangin ka at paalalahanan kita at ginagawa namin ito ng mayroong pagmamahal. And so, what are the results of apostasy? Tingnan po niyo kung gaano katindi itong pagtalikod. Number 1, no sacrifice for sin remains. Wala nang iba pang sakripisyo ang makatutulong sa inyo o sa akin kapag tinalikuran natin ang nag-iisang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Wala na. Kaya kung ang krus para sa iyo ay baliwala o pinababaw ng mga pastor na pagtanggap, pero hindi mo naiintindihan, bakit namatay ang Panginoong Jesucristo? Bakit kami kumakain ng tinapay at umiinom sa saro? Pag hindi natin ito naintindihan sa kaibuturan ng ating mga puso. Nais ko pong sabihin, pinapaalala ko sa inyo ngayon mula po sa Biblia, wala nang makatutulong sa inyo. Wala. Dahil ito ang pinakarurok ng tinatawag na kapahayagan ng Diyos, ang krus, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ito ay baliwala sa atin, baliwala sa inyong buhay, wala na makatutulong sa inyo. Kahabagan tayo ng Panginoon na maintindihan ito. Kaya nga sabi, we preach it to ourselves every day. Kaya nga yung ating mga elders gumawa ng decision sa C4. Every Sunday, we will remember the body and the blood of our Savior. We will remember. Hindi man ano yung mga preacher, mga tumayo, naging mahina man yung preaching, although we don't believe that every time we will preach, it is powerful, basta faithful sa Word of God. Pero at least, when we go into communion, aalis tayo dito na palakas. Because we are reminded kung bakit tayo naririto, and it is because of Jesus Christ. Kung hindi pananaligan ang Panginoong Hesus at sa halip babalik, magpapatuloy sa kasalanan, walang kaligtasan at hindi na magkakaroon ng kaligtasan ng sino man kung babaliwalain itong mensahe na ito. At gusto ko pong sabihin, pwedeng sinasabi ng isip mo o ng bibig mo na mahalaga, pero ang totoo, yung iyong puso at ang iyong buong pagkatao ay nagbabaliwala sa nag-iisang mensaheng makapagliligtas sa iyo. At kung ngayong umaga sinasabi mo, Kuya Rex, tulungan po ninyo ako.
Ano ang gagawin? Anong dapat kong gawin? Kagaya nung Philippian jailer sa Book of Acts. Anong gagawin ko? Nakatakas yung trabaho ko na panatilihin yung mga bilanggo. Nakatakas. Magpapakamatay na nga eh. Akala niya pag nagpakamatay siya, matatapos yung problema niya eh. Hindi matatapos. Pasimula lang ng iyong suliranin. Pero ito ang solusyon. Sinabi ni Apostol Pablo at saka ni Silas, manampalataya ka sa Diyos, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Amen po ba? Bakit natin binabaliwala ito? Ang nag-iisa at pinakamahalagang mensahe sa lahat. Kung hindi malinaw sa iyo kung sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa? Gusto kitang tanungin, kaibigan, ano inaasahan mo na makapagliligtas sa iyo? Walang ibang pag-asa. Di matatakasan ang parusang tiyak. Kaya nga ganda ng inawit natin, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo. Tapos sabi mo, Kristiyano ko, kasama ko itong mga to. Tapos bigla kang madaling baliwalain at tatalikod ka. Balik ka doon sa mga kasama mo. Gawin mo yung gusto ng mga kaibigan mo. Tago-tago kayo. You must understand, ibinigay na yung pinakatodong lunas. Hindi mo pwedeng baliwalain. Pangalawa, it brings, pwede mo bang basahin natin? And. Yung kanina kasi sabi, wala na. No more sacrifice for sin that remains. Matapos nating malaman, tanggapin ang katotohanan, at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay. Yun po yung kanina. O ngayon, dito po sa 2, sabi, it brings greater judgment. Ano po sabi doon sa verse 27? Sisa yung mga Biblia. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Yun na lang ang naghihintay. It will bring greater judgment. Bakit? Kasi alam mo na, narinig mo na, nag-agree ka pa nga eh. Tama ito. Tama ang misis ko. Tama yung anak ko na nagbahagi sa akin. Tama yung aking kaibigan. Pagkatapos tatalikuran mo. Ano pa? Wala nang ibang solusyon. Wala nang ibang makakatulong sa iyo. Kaya pag binaliwala mo yan, tinanggihan mo yan, binaliwala mo yan, eto ang naghihintay. Sabi, ang naghihintay na lamang ay ang kakilakilabot na paghuhukom, naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Merong paghatol, tiyak at nakakatakot. May mas kumpleto at magandang larawan. Hindi yung paghatol, kundi yung biyaya ng Diyos doon sa krus. Kung talagang pinapahalagahan natin. Mahalaga yon, ang larawan na yon. Pero meron ding isa pang larawan. Yung larawan ng puot ng Diyos. Sino po sa inyo ang nakinig doon sa ating pag-aaral ng Martes sa Revelation? Taas mo ang kamay. Hindi ko ma-attend yung iba. Ano po? Matutunan po niyo. Alam po niyo, Revelation chapter 6, sinabi yung pag binuksan. Di ba? Sabi po ng anghel, sino ang karapat dapat na kumuha ng balumbon mula sa kamay na nakaupo sa trono? Sino daw po? Yung selyado na balumbon. Tapos sabi po, matapos sumigaw yung arkanghel, nagkaroon ng matinding katahimikan. Oh, walang karapat dapat. Walang karapat dapat. Kaya napaiyak si Juan. Sabi niya, napaiyak ako, napasubsob ako. Dahil walang nasumpungan karapat dapat sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, walang nasumpungan. Sabi ng anghel, huwag ka malungkot. Merong isa. Mula sa tribo ni Juda. Mula sa angkan ni Juda. Ang leon. Tribe
The lion from the tribe of Judah. Leon. At tapos sabi, nang tumingin siya, nakakita siya ng pangitain. Ang kordero, yung tupa, na mukhang pinatay. Siguro baka laylay yung leeg na gano'n. Mukhang pinatay na tupa. Lumakad at kinuha sa nakaupo sa trono ang balumbon. Ito na, sinamba ng lahat. Sino po ba yung lion from the tribe of Judah? Sino po ba yung Lamb of God who takes away the sins of the world? Alam niyang ginawa? Yung Jesus na yon, na akala nila pinatay nila, tinusok nila yung tagilid, kinoronahan nila ng tinik, itong mga Hudyo na to at mga Romano na to, kinoronahan sa langit at sinamba ng lahat. Pagdating ng chapter 6, sinira ni Jesus. Sinira noong kordero yung unang tatak. Bawat sirain niyang tatak, dumadating yung galit ng Diyos. Pinapakita yung puot ng Diyos. Kaya yung chapter 6, kung nakinig po kayo nung Tuesday, nagtapos po siya sa tanong. Huling 2 talata, ganito ang sabi. Tabunan nyo kami, mga bundok, tabunan nyo kami. Ayan ang puot ng Diyos. Tabunan nyo kami, mga bundok, dahil sa puot ni Jesus. At sa kanyang gagawing paghatol. Tapos may tanong doon sa huli, sino ang makatatayo sa puot na ito ng Diyos? Kaya po sa hermeneutics, mga book 1 students, sabi po doon sa observation, nagtapos sa tanong yung chapter 6, sino makakatayo? That is a very good question. Sino ang makatatayo? Sino ang makatatagal? Sinagot ng chapter 7. Di ba? Sinagot ng chapter 7. Pumili, sabi niya, merong 144,000. Pinili mula sa tribo ni Juda, 12,000 pinili. And then pagdating doon sa ikalawang bahagi ng chapter 7, at nakita ko mula sa iba't ibang lahi, bansa, mula sa iba't ibang wika, nakaputi na mga tao, may hawak na palaspas, ibinawagayway, nagpupuri sila sa Diyos. Anong sagot doon sa chapter 6, na huling talata? Sino makakatayo? Yung mga nakipag-isa sa kordero. Amen po ba? Walang natitira kapag hindi tinignan ang nag-iisang handog ng kaligtasan si Jesus, wala pong kayong iintayin kundi ang hatol ng Panginoon. Isipin po nyo ngayon, yung iyong kaibigan, kamag-anak na hindi po kumikilala kay Kristo. Isipin. Naaawa ka ba sa kanya? Amen po ba? Yung iyong anak, yung iyong tatay, nanay, kung buhay pa, yung iyong asawa na hindi kumikilala sa Panginoon. Nahabag ka ba sa kanya dahil hindi niya alam at wala siyang relasyon sa kordero? Ang puot ng Diyos ay nag-iintay na maihayag sa kanya. At kung ikaw ay talagang isang nagmamahal na kaibigan, kahit nanginginig ka, sasabihin mo, meron akong gustong sabihin sa inyo. At hindi ako titigil hanggat di mo ito nauunawaan. Ganun ito kahalaga. Ano yun? May isang daan ng kaligtasan. Share the gospel. Hindi naman ako marunong magsalita, Kuya Rex. Paglabas po niyo dan mamaya, meron pong papel doon, 2 piso lang binebenta ni Ate Sherry. Wala siyang tubo doon. 2 pesos. Bible tract. Kung hindi po niyo kayang magsalita, iabot niyo lamang, nakatingin kayo sa mata, sabihin, napakahalaga sa akin ng mensahe nito. Ipapanalangin ko na ito ay iyong basahin. Ipapanalangin kita na maunawaan mo. Pero yung tayo ay nakikipagsaya sa mundo na to, pero hindi natin sila binibigyan ng babala sa darating na paghatol, hindi na tayo nakalulugod sa Diyos. And I will question kung talagang mahal natin yung ating mga kaibigan. Pangatlo,
The result ng apostasy, tumatalikod, ano po? Severer punishment. Ano po ang sabi doon sa verse 29 to 31? Tingnan po niyo mula sa Bible. Mas matinding parusa. Yung pangalawa kasi, ang sabi, it brings greater judgment, severe punishment. Hindi lang hatol, parusa. O, sabi po, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos? Yung minamaliit daw, hindi pinapansin, binabaliwala. Sabi niya, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa humahamak sa Diyos? Lumalapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at humamak sa mahabaging espiritu. Do you really think palalampasin ng Panginoon ang pagmamaliit sa Kanya? Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga po nung pinag-aaralan natin sa Revelation, sorry, pero habang binabasa ko po kasi yung Hebrews, actually, you cannot interpret Revelation without knowing the message of Hebrews. Hindi po nyo mai-interpret ng tama ang Revelation kapag hindi po naintindihan ang aklat ng Hebreo. So I always refer, eto po. Akala po ba natin, o akala ba nitong mga Hudyo nito, sinuntok-suntok nila, binugbog nila si Jesus, kinoronahan nila ng tinik, ipinako nila sa krus, na ito ay palalampasin ng Panginoon? Kaya sa atin, nag-aakala, naman yun, pare-pareho lang naman yan, baliwala sa akin yun, basta mahalaga, mabuhay ka ng mabait. Do you really think na yung mga taong umaayaw kay Kristo palalampasin ng Diyos? Merong puot ng Diyos. And it happened AD 70. Yung pinagmamalaki ng mga Hudyo na meron silang relihiyon, na sila ay bayan na pinili, dumating ang paghatol. Kiniba ang templo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, pinagmamalaki niyo yung templo. Kasi sinasabi ko sa inyo, darating ang araw, walang bato na nakapatong sa ibabaw ng kapwa bato. God gave His judgment over His covenant people. Kaya nga yung atin pong pinag-aralan, di ba? Ang mga propeta ay parang mga abogado. Kasi may covenant in the past. May covenant. Yung mga propeta, para sila mga abogado na may daladalang asunto. Sinerve sa tao. You have violated the covenant. And Jesus Christ is the new covenant. And every preaching, bawat pangangaral ay paghikayat, kilalanin niyo ang isang solusyon. Dahil kung hindi, merong kaparusahan para sa mga hindi. So, what are the deterrents to apostasy? Paano ito mapipigilan? Okay. Faith that endures trials. Remember how God worked in the past. Ano po ang sabi? Alalahanin niyo yung mga nagdaan, kung gaano katapat ang Diyos. Kung paano kayo nagtiis sa matinding hirap matapos na kayo maliwanagan. Pero hindi kayo nagpadaig. Ano sabi? Iniinsulto kayo. Pinapahirapan kayo sa harap ng madla. Ninakawan kayo ng kayamanan. Inagawan kayo ng kayamanan. Pero alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Sabi, tandaan ninyo yung kabutihan ng Diyos. Hindi siya nagpabahay. Pero ngayon, takot na takot tayo, iwan tayo nitong mga tao na ito. Ano? Takot na takot tayo sa tao. Hindi natin maipaglaban yung ating paninindigan para sa Diyos. Kaya nga sabi ni Yahweh kay Eli, yung mga anak na nilalapastangan yung templo, saserdote yung kanyang mga anak. Si Eli, yung tatay, sa pinakapunong saserdote, anong sabi ng Panginoon? Mas takot ka pa sa anak mo kaya sa pagkatakot mo sa akin. At tinatulan sila ng Diyos. Pwede ba tanungin mo yung iyong katabi, kanino ka takot?
Number 2, focus on doing His will in the present. Ituon natin na gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya ano sabi po, verse 35 and 36, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Panginoon. Nagtitiis para gawin ang kalooban ng Panginoon. Panghuli, sabi po dito, look to His promise in the future. Mga kapatid, may naghihintay na kalawalhatian para sa sino mang tunay na nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Manatili tayo sa pag-alam, paggawa ng kanyang kalooban, and we look sa ating pag-asa. Ipinakita na sa atin, hindi tayo mangmang. Alam na natin ang katapusan ng istorya. Panalo ang ating Panginoong Yesus. Wagi ang sino mang kasama ng ating Panginoong Yesus. Asyon ay tayo. Ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Basahin natin yung ating mga application. Okay, number 1. Ready? And magkakaroon ng tamang pananaw. Tanggapin ang at gawin ang tamang tugon sa halip na tanggihan ito, iwasan. Lagi po tayong makinig. By the way, kaya po namin pinapabasa to, sa totoo lang, yung atin pong sermon every Sunday, nakapost sa atin pong Facebook group. Kung gusto po ninyong ituro ito sa inyo, sumamba na kayo rito kasama ng mga kapatid. Pag uwi sa bahay, magkaroon kayo ng pagsamba. That's good. Nandun po yung guide. Mamaya yun po mga aattend ng access. Nililinaw natin, second batch, kung kayo po ay ano-ano. Araw ng linggo dapat sumamba. Kung hindi makapunta dito, masabi natin, at least man lang sumamba pag nasa bahay. Hindi kasama yung marami nating mga kapatid. At least kayong dalawang mag-asawa, sumamba. Pero po yung, mas madali kasi talaga yung matulog, mas madaling manood ng Netflix, o maglaro ng Candy Crush, o maglaro ng Mobile Legend. Pero yun pong sumamba, yun ay kagustuhan ng mga tunay na mananampalataya. At sa commitment, hindi po nila palalampasin ang araw ng linggo. Ready? Number 2, and kung alam ang kamalian at mga kasalanan, huwag nang ipagpatuloy ito. Lumapit sa Panginoon ngayon at magsisi. Siya ang gagabay upang ang mga iyon ay mapagtagumpayan. Kaya ngayon tanong, hindi mo pa ba alam yan? Hindi mo pa ba alam? Bakit ayaw mong tigilan? Bakit pa ulit-ulit? Di ba meron akong kwento? Meron daw kasambahay. Sabi, bakit sunog yung tenga mo? Sunog yung tenga. Namamalansya po kasi ako nung tumawag po kayo. Naidikit ko plancha, hindi yung telepono. Bakit pati yung kaliwa ay sunog? Tumawag po kasi kayo uli. Kaya sinagot ko sa kaliwang tenga, sunog din yung kaliwang tenga. Ulit-ulit. Ano po? O kaya, sabi ng asawa, pakigawa mo na nga yung plancha. Tuwing isasaksak doon sa nakukuryente ako, may live wire. Ayaw gawin ng asawa. So nung isaksak, nakuryente ako. Dapat gawin na, So nung matapos mamlansya, hinawakan, nakuryente uli. Tapos mamayang tanghali, mamamalansya yung isa, nakuryente na naman. Wala bang marunong gumawa nitong plansya na to at lahat na lang nakukuryente, paulit-ulit na kamangmangan? Bakit pagdating po sa simpleng mga bagay na ito ng kamangmangan, ang dali nating maunawaan? Pero yung kamangmangang espiritual, okay lang. Okay lang na ulit-ulitin natin. Hindi dapat. Manalangin po tayo, mga tagapanguna ng sambahayan. Sabi, Panginoon, tulungan niyo kami, ang aking sambahayan na huwag maging mangmang. Tulungan mo kami ng aming mga anak ay huwag maging mangmang.
tulungan po yung iglesia na ito na wag magpaulit-ulit dito. Kaya yan, ang sabi. Kung alam yung kamalian at kasalanan, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Napapagtagumpayin tayo. Last, and alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa nakaraan, alalahanin at gawin ang tungkulin sa araw-araw at tumingin sa pangako ng Diyos para sa hinaharap. Ano yung sinasabi ko? Sa kabataan, at sa lahat, laging tingnan yung kabutihan ng Diyos sa inyong mga magulang. Yung kabutihan ng Diyos sa mga lolo't lola natin na sumampalataya. Kaya meron tayong maayos na katatayuan niya. Every morning, nagde-devotion po kami dun sa mga, kasama kayong mga kapatid sa Tandang Sora, praying as one, merong 5 to 10 minutes na devotion. Ano yung sabi ko po? Ito lang week na to kasi dinaanan namin si Timoteo. Anong sabi kay Timoteo? Merong isang alagad ika, si Timoteo, yung kanyang nanay ay Hudyo, ang tatay niya Griego. Pagdating sa sulat ni Pablo, sabi ni Pablo kay Timoteo, naaalala ko yung pananampalataya ng iyong ina na si Eunice at ang pananampalataya ng iyong lola na si Loida. Mga kabataan, alalahanin ninyo kabutihan ng Diyos sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola, at yung kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Sometimes we are so ungrateful of the so many blessings that we accept from God. Binabaliwala natin, nakakalimutan natin. Kaya kahit ang Diyos, madali din nating baliwalain. Tayo lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Panginoon, sinikap ng inyong lingkod na ang iyong salita ay maipaliwanag, maipaunawa sa komunidad na ito ngayong umaga. Pero kami po ay nananangan sa iyong spirito na may kakayanang magbukas ng isip at puso. Nananangan kami sa iyong kapangyarihan na tutulong upang magawa ang mga katotohanan na ito, manatili, bumago sa amin po mga buhay. Kahabagan po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang ating response song. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mitiin. Ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang ganasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay
buhay na ito. Anumang ganasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala